Alright mga bay, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama ko po ngayon ang ating buting Honorable SP Member Jonathan Guillermo. So sir, good morning po. Maraming salamat General. Opo. Magandang umaga rin Luzon, Visayas at Mindanao na makapanood nitong simpleng clip ni Pangabit-Kabiton na vloggers. Opo. Hanggang ito, magkaroon tayo ng rate laying. Opo. Kasama yung mga municipal officials, kasama si Mayor, Honorable Mayor Mac Baldimar, yung guardians natin. Maraming kasama. Kasama din yan. Saka yung mga veterans natin. So, mag-aalay tayo ng bulaklak dito sa Veterans Monument sa poblasyon ng Hamindan. Maraming salamat po, vlogger. Pagbagsak ng Bataan, hindi para ipagdiwang ang ating pagkatalo. Pagkos ay ating binibigyan ng pagkilala, katatagan, sakripisyo, kahilingan at kabayanihan ng mga Pilipinong lumaban at handang ibuwis ang buhay para sa minamahal na inang bayan. Sa kagalang-galang na Buting Alkalde ng Bayan ng Hamindan, Honorable MacArthur L. Baldimar. Sa ating hindi mapapangisang Vice Alcalde, Honorable Member Vivistidas. Okay, kamoy! No! No. Boy. No. No. Malikod ko. Cut. I would like also to acknowledge the presence of Honorable SM Member Herbert Pipinosa Vista. Welcome. Nang bukang liwayway ng ikasyam ng Abril taong 1942, taliwa sa utos ni General Douglas MacArthur at Jonathan Wainwright ay sinuko ni Komandante General Edward P. King Jr., pinuno ng pwersa ng Luzon sa Bataan, ang mahigit 76,000 nagugutong at nagkakasakit ng mga sundalo sa tropang Hapones. Sinamsamang mapag-aari ng karamihan sa mga bilanggo ng digmaan bago sa pilitang pinagmarcha sa 140 kilometro o 70 milya na tinatawag ng Marcha ng Kabatayan sa Bataan patungo sa kampo ng O'Donnell sa Capas, Tarlac. Libo-libo ang namatay sa marcha dahil sa pagkauhaw, matinding-init, matinamong sugat at pagpatay ng mga Hapon sa mga manghina habang naglalakad at pilit na isisiksik sa isang tren patungo sa kulungan. Ang ibang pinalakad na may sakay sa truck patungo sa San Fernando, Pampanga ay kinakailangan din maglakad ng karagdagang 25 milya. Walang awang pinapalo ang mga bilanggo at kadalasan ay hindi binibigyan ng inumin at pagkain. Ang mga naiiwan ay pinapatay o iniiwan na lamang hanggang mamatay. Ang 54,000 ng 76,000 lamang na mga bilanggo ang nakaabot sa kanilang patutunguhan. Tinatayang 5,000 hanggang 10,000 Pilipino na mga bilanggo ng digmaan ang namatay bago pa nila makating ang kampo ng O'Donnell. And today, to give honor and valor to all the veterans, especially of our fellow Hamindanganon, the wreath laying and offering to the Hamindan Veterans Monument shows our great appreciation in their commitment, patriotism, and bravery. And to formally do the wreath laying, I would like to request Honorable MacArthur L. Baldimar, Municipal Mayor, Honorable Lemel Vistidas, Municipal Vice Mayor, and Assembly Bayan members, Colonel Reggie Igragasi, retired Philippine Army Veterans Advisor, Second Lieutenant Jeline V. Verde, retired Philippine Army Post 2 Commander, Second Lieutenant Charlito F. Ferma, retired Philippine Army Post 1 Commander of Hamindan Chapter.
Ugay kamoy! No! No, pangmay. No! No, pangmay. No! Kamoy! No! No, tapos ako ang mag-alay. No. Salamat. Cut. Sa ating pag-ulitan ng Araw ng Kagitingan, tayo ay mapupugay at ating alalahanin ang kadakilaan at kagitingan ng mga Pilipinong veterano. Ang kanilang mga sakripisyo at pamamahal sa inang bayan ay hindi matatawaran. Ito rin ay mabibigay ng aral sa ating lahat na maging handa upang maisandala ang kalayaan at kapayapaan, gayon din ang demokrasya sa lahat ng oras. Sa aming mga veterano, kayo po ang nasisilbing mga buhok at haligi na nagpapatibay sa kakayahan, kagalingan at tagitingan ng mga Pilipino. Kayo ay aming inspirasyon at ngayong araw kami sa inyo ay nagpupugay, lalong-lalo na sa mga veteranong Hamindanganon. At para magbigay ng mensahe in behalf of the veterans of Hamindan Chapter, let's all welcome Colonel Reggie E. Gargasin, retired Philippine Army, the Veterans Advisor of Hamindan Chapter. Magandang umaga po sa ating lahat, ating pinamamahal na pinuno ng bayan ng Hamindan, walang iba kundi ang si Honorable MacArthur Losis Valdemar, kasama ang mga butihing mga SB members, Lieutenant Verdi of the Post Commander of Post Number 1, Lieutenant Perma of Post Number 2, my dear my co-veterans, employees of the Hamindan Police Forces, members of the band from the Installation Management Battalion. Again, good morning. Today is one of the nation commemorating the noble heroism and bravery of Filipino and American soldiers. Thousands of Filipinos, American and Chinese soldiers were forced to surrender to the Japanese military when they took over the Philippines during the World War II. They were forced to brave 90 miles walk despite the scourging heat from Camp O'Donnell, Capas Tarlac, Pampanga to Bataan Province, commonly known as Bataan Death March. Many died because of starvation and dehydration. This is to gratefully acknowledge their contribution in preserving our sovereignty and defending our national security. The theme for the year's observance is isabuhay ang kagitingan, kapayapaan, ang pagkakaisahan, kamitin ang mithing kaunlaran. Mabuhay ang mga veterano, mabuhay tayong lahat. Unang akon nga pagpasalamat sa initiative aton nga SB Jonathan Guillermo sa pagpatikason karang araw ng kagitingan. This is the second year of commemoration of the important event in the Philippines. Kung aton yung tanawin siguro, only few local government units or national government agencies ang nag-commemorate kara. Aton duri, nakabutang man duri ang mga ngayon ni aton nga mga Hamindanganon veterans. Agpalakpakan naton sanda. Dari duri naka-okay, hindi ko pag-isa-isa ulit base kung umpisan ko sa bilog, basahon ko gitanan. Dari man ka naton ang aton nga mga veterans, nga mga members of the Philippine Army. Dari sanda palakpakan naton. Halin katunguna nga nagsakripisyo ang aton nga mga heroes during World War II. Pangulihi nga
padayon nga ginaprotektahan it aton nga mga soldado ang aton nga palibot amo nga na batyaga naton manakara ang katawhay ag kalinong hindi lamang sa aton nga banwa nga hamindan kundi sa palibot it pungsod Pilipinas nga bisan ang mga internal threats na kaya o kung na kayang-kaya itaton nga mga men in uniform to include the Philippine Army, the Philippine National Police, ag iba pa naton nga mga kaibahan. Yan ipalakpakan man naton ang aton nga mga members ni veterans ang aton nga mga kapulisan. So amo to ang umpisa ko kay nang hindi pag-isuko ang bataan. So bago nga kung nano ang pinaka-importante para kanaton, hindi naton basta-basta nga isuko, kundi nga we have to fight for it. Halimbawa, kita, mga member kita aton nga organization, the local government, the army, police, or mga veterans, we have missions nga may mga obra kita nga may mga challenges kanaton sa tagsa-tagsa. Yani isa man diya ka reminder nga hindi naton basta-basta nga isuko ang aton nga pagtrabaho bilang isa ka matino, upright, ag mahugod nga mga empleyado it aton nga gobyerno o kung mahugod nga katapo it aton nga mga bugos nga community. Dapat aton nga i-fight, aton nga ipakita ang pinakamayad din naton nga maobra bilang aton nga pagpakita nga sa isa ka battle in life nga aton nga pagtrabaho ginaobra gid naton ang aton nga ikasarang. Amo man siyempre nga ang aton nga responsibility not just for our work but also sa aton nga family, sa aton nga community. May mga responsibility man kita like sa aton nga pamilya bilang isa ka responsible kita nga tatay or kamo mangin responsible nga mga nanay nga makita ang welfare it aton nga tagsa-tagsa ka pamilya ag ma-provide ang mga pinaka-kinahanglanon nga mga bagay aton nga pamilya. Sa aton nga community, may responsibility man kita bilang isa ka masinulundon nga citizen, nagakooperar sa mga programa it aton nga gobyerno, nagabulig kung nano ang ikamayad it aton nga gobyerno. So waon nga mga bagay amo nang aton nga mga mabanaton amo nang aton nga battle sa present times. Ag ang aton nga mga veterans katong una during the World War II must be our inspiration, mangin guide naton sanda kung paano nanda ipaglaban ang tagsa-tagsa nga battle naton. So thank you nga na-celebrate naton dya ag kabay nga kanaton diri sa Banway Hamindan ma-maintain naton ang kalinong katawhay ag pagbinuligan ni tagsa-tagsa. Lastly, igaliwat ko for the third time, huwag isuko ang bataan. Thank you and good morning everyone.